Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon ito pong paninindigan ni Senate President Subiri na ayaw po niyang paimbestigahan ng gentleman's agreement ni Digong at ng China. At ang kanyang dahilan, sabi niya nga po, I don't want this to be a political circus or witch hunt. Kasi kung kaaway mo ang China, sasabihin sa grupo mo, pro-Marcos kayo. Kapag kinampihan mo ang China, pro Duterte ito. Parang naging politika na. 'Di ba? Alam niyo, palagay ko mas lalong dapat po na maimbestigahan. 'Di ba? Kagaya niyan ngayon, nilalaglag ng China si Digong. Sinasabi naman niya na wala naman siyang ganong klaseng pinasok na agreement. Oh, tapos sabi ng mga alipores niya, gaya nila Crisette, hindi po basta-basta maglalabas ng ng ganyang salita ang China kung wala silang ebidensya. So sino ho ba sinungaling? Alam naman natin kaibigan ni Mig Zubiri, sila dating Pangulong Duterte, si Kibuloy, 'di ba? Mga BFF niya yung mga 'yan. So, to save their faces, dapat po payagan niya. Alam ko may resolution diyan si Riza Bebe, Senator Riza Ontiveros, para imbestigahan 'yan. Tapos hinaharang niya. Tapos yung kay Maharlika, 'di ba? Walang resolution, oversight power lang ang ginamit ni Bato. Hindi niya hinarang, pinayagan niya. 'Di ba? Sana bilang Senate President, tiningnan niya muna, mag-schedule ka ng ganito. Ano yung pundasyon ng paniniwala mo diyan? Na-check mo na ba talagang authentic 'yan? Have you spoke with the relevant government agencies and independent entities para sa mga dokumento kung legitimate ba 'yan? 'Di ba dapat ganun muna para hindi po nalalagay sa political circus or mockery ang Senado. Sa lagay na to, parang kumbaga kinukonsente niya ang paninira sa presidente. Pero yung may bagay na may concerning sa national security natin, dahil ang ginawa po ng China, itinuturo si Digong na may agreement kami ganito. Dapat sundin ninyo ito. Sinabi namin, we brief the current DND. Oh, and yung new model namin na approach sa pag-settle ng mga disputes diyan sa West Philippine Sea, na supposedly, that's their term, supposedly approved by the highest officials. Alam niyo ho ba, kahapon lang binago nila yon. Sa isang artikulong nabasa ko, ang sinasabi nila ay paulit-ulit daw na sinabi na it has been approved by the highest authority ng DND. Ang kagaguhan. Ang nangyari po doon, mga kababayan, para sa recollection lang natin, July 5 nagkaroon ng meeting sa DND, National Security, sa NSA, National Security Advisor, at saka sa AFP Western Command, ang Chinese Embassy, na kung saan brief nila kung ano yung mga napagkasunduan na previously ng mga naunang presidente. Since the time of Gloria Arroyo, na doon lang nila na conceptualize na si Erap wala talagang plano itong alisin. Binudo lang kami sa mga palusot. Kay Gloria Arroyo na kakampi nila o sabi nga nila alaga rin nila. 'Di ba? Nung panahon ni Gloria, wala kapansin-pansin, walang mga ganitong insidente. Oh. 'Di ba? Nakuha nila yung gusto nila. They had GMSU. Later on, 2023 lang, malas nga lang, kupad ng Supreme Court natin magdesisyon. Lumitaw na unconstitutional, which is obvious naman. Di ba? Ngayong panahon ni PBBM, pagkatapos po nung July 5, 2023 meeting na yan, na wala pong malinaw pang approval yung kanilang ipinasok na new model of approach to settle the disputes or disagreements in the West Philippine Sea, kaya mag-approve niyang Pangulo eh. Siya ang head, siya ang architect ng ating foreign policy. Kaso hindi po ganun ang stand ng ating Pangulo. So, what these guys did, they just simply accepted the proposal, but they have no rights to decide. Diba? Sa China, kapag pinakinggan mo pala sila, you sat with them
sa kanila, gagamitin nilang dahilan para sabihin, you already agreed to. Kahit na mismo yung right person, hindi naman nag-agree. Diba? Kaya kailangan po maging maingat lalo tayo, silang mga opisyales, sa pakikitungo sa mga incheck na to. And then etong si Mig Zubiri, di ba dapat niyang ma-realize din na after ng meeting na yon, ang ginawa ng China, nag-request sila ng isang joint military exercise. Kung talaga pong nag-agree ang ating yung tatlong agency na yan, ang Western Command ng AFP, ang NSA at saka ang DND, di sana inapurbahan nila. Sabi nga nila kaya hindi nila ina-actionan yan kasi ang pangit nga namang tignan na meron tayong aktibong dispute at merong pangaharas na nangyayari, tapos magkakaroon pa tayo ng military exercises with them, para naman tayong nilagay natin ang sarili natin nito sa kahihiyan at katatawanan ng buong mundo. So maliwanag sa ating side, sa bagong administrasyon, wala pong gentleman's agreement. And the President has rescinded, okay, in case there are existing such a kind of agreements, well, binawi na po ng Pangulo natin. He just saved their faces. Diba? Now, for Subiri, ang gusto lang malaman dito ng taong bayan, ano yung mga agreement. Hindi na po kasi issue rito kung meron eh. Kasi maliwanag eh. Ilang beses ang inaamin ng dating Pangulong Duterte. Amin, tanggi, amin, tanggi. Lumilitaw yung kanya palang pag-agree sa kanila, hindi niya naintindihan kung ano yung lamang. Katulad na lang ng status ko pala na sinasabi doon, yung hahayaan na lang yan na kusang mabulok, pagkain lang, tubig, babae, alak lang ang pwedeng dalhin. Tubig, pagkain lang ang pwedeng dalhin doon na provision sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kapag kusa nang nabulok yan, alam nyo na mangyayari. Kasi, iginigate din ng China, na bahagi ng briefing nila, ay meron pong 2002 Declaration on the South China Sea, na kung saan ay sinasabi, wala na sa mga claimants ang magdadagdag pa ng occupied features, hindi i-militarize, walang militarization dun sa mga hawak na features which China multiple times violated during the time of Pinoy. And hanggang ngayon, pinapalaki pa nila, pinapalawig pa nila yung mga base militar nila dyan po sa Spratlys. Sa taong bayan, gusto nating malaman. O gusto lang talagang i-save nito ni Zubiri dahil alam niya, mapapahiya po ang kanyang kaisla. Diba? Ito mga taga Mindanao. Kalokohan nito na si Zubiri ang dating parang wala kang malasakit. Wala kang malasakit sa taong bayan, sa kapakanan ng bayan natin. Dahil po kapag hindi ito nalinawan at ang mga kampo nila Digong malakas po sa fake news. Well, apparently po wala naman po sa kanilang makapagpaliwanag ng maayos regarding diyan 'Di ba? Now, daig pa ho ni SMR etong si Zubiri. Kasi kay Zubiri sabi niya parang naging politika na, 'di ba? Magiging political circus nga raw po. Now, for Martin Romualdez, sabi niya in the exercise of our oversight powers, we will, sure po yan, we will direct the appropriate House committee to conduct an inquiry in aid of legislation to determine the adverse impact of such agreement. Palagi ko, if I am a lawmaker, ang gagawin ko po ganito lang Ang nakikita ko sa dito sa aid of legislation ay magkaroon ng batas na ipinagbabawal na po ng ating republika na ang presidente ay makikipag-usap ng sarilinan. Kailangan may kasamang mga taga-DFA, di ba? At dapat po lagi ay may black and white. At bago magsimula ang pag-uusap, may black and white. At deklarado na any agreement entered into in a secret manner by the head of the state, then the Republic does not consider this as valid agreement.
Ganun lang kasimple. Or honorable mutual understanding. Dapat ganun, hindi namin kinikilala yan. Absolutely. Kapag dinaan sa pasikreto. Malay ba natin, pinilipit ang braso ng, di ba, ng chief executive nung makausap nila. Kaya oo, malay ba natin, tanga lang talaga. Malay ba natin, gusto lang mambudol, makahingi ng biyaya. Di ba? Tapos hindi iniisip na nakukompromiso pala tayo. In the future, his action will be used against our interest. At ito nga yung nangyayari ngayon. Di ba? Kaya tama itong kongreso magkaroon ng hearing diyan, maimbestigahan. At kung talaga namang walang ginawang ganong mga maling hakbang, aba, kung binubudol o sinisiraan lamang ng Chinese embassy si dating Pangulong Duterte, dapat po siyang dumalo diyan sa pagdinig, 'di ba? Under oath at sabihin niya kung ano, hangga't malinaw pa yung kanyang isipan. Wala pa siyang demensya. May paliwanag niya na ano ba ang mga naging kasunduan. Ano ba, paano ba 'to naging kasunduan na sinasabi ng China? 'Di ba? Ano yung sitwasyon niyo no? Kayo ba ay nagiinuman ng tsaa? Kayo ba bigla kang tinapik sa balikat na, uy status ko tayo ginamitan ka ba ng mga ganong klaseng tricks? Sinamantala nila yung iyong edad? 'Di ba dapat ganun? Para ho alam ng bayan natin, ng mga opisyalis ng gobyerno din, kung ano yung mga hakbang. 'Di ba? Kung bobo presidente natin, baka hindi pa masabi yung if there is existence of such agreements, I rescind. 'Di ba? Buti na lang matalino. Ay nako, Mig Zubiri. Alam niyo, nakita ko lang rito kay Mig Zubiri, natatakot lang po ito na mabash. Baka baka i-bash. 'Di ba? Ng mga taga Mindanao. Hindi niya kasi problema ngayon kung siya ba ay mananalo o kasi kakapanalo lang niya. So 2028 pa 'yan. Pero ang iniiwasan nito yung mabash ng mga taga Mindanao. Yun lang naman ang diyan kinakatakutan. Kung takot ka pala sir sa public opinion, baka pwedeng ka na lang. Bumaba ka na diyan sa pwesto mo kasi you're useless. Wala kang liderato. Ikaw yung ulo na kaya nilang buntot, kaya ka nilang hatak-hatakin. 'Di ba? Kaya ka nilang pasunurin. Kaya kang pasunurin ng buntot. Baliktad po. Dapat ang buntot, kalakaladkad mo. Dapat yung buntot, nakasuporta sa'yo para may balance. Alright? Okay, so paano ba to? Buyers muna tayo ha. It's almost 7 o'clock in the morning. At dadalaw muna tayo doon sa rally. Alright? Okay, loobin naman ng ating Panginoong Diyos. Idalangin niyo po ang pag-iingat niya doon po sa rally na gaganapin ngayong umaga. At sa May 17 din po. And thank you sa Mayor ng Dumaguete City sa paninindigan para po sa aral ng Biblia at para po sa kaligtasan na rin po ng mga nauuto nila at ng ating dating Presidente Duterte sa kanilang pag-aalala kaya hindi nila pinagbigyan o kinansela nila. Alright, so Don Kenks, grabe ang bilis ng mga messages. Hi, Toda Annalisa. Yan, wala ring balls. Dapat buntot mo, hila mo. Hindi ko lang masabi. Yag balls mo. Hila mo. Ako haba nun. And Don Kenks, sir, wag po kayong mawawala dun ha. Kayo kakanta ng sama-sama ulit. Ha? Pero this time hindi natin kasama si Sarah. Huwag kayong mawawala po sa rally sa May 17. Okay? Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Buyers po muna. At kita-kits po ulit tayo loobin ng ating Panginoong Diyos. Alright, buyers. Oops! Sa tulong niya, agad niya ay lumaya na.
mula sa dulo Pamuno. Ma'am, may tanong lang ako. Kasi sinasabi ng ibang kampo rito, ang mga nagpupunta raw dito ay mga bayaran. Kayo ba ay nabayaran? Wala nga kaming tubig. Oo. Namasahe pa kami pumunta dito, ganyan-ganyan pamasahe kami. Anong bayaran? Hindi kami bayaran. Hindi kami bayaran. Yan ang masasabi ko. Lahat ng mga tao dito, walang bayaran dito. Ano pong grupo nyo, ma'am? IBP din po ba kayo? OMI. OMI. So ayan mga kababayan, sa mga umiiyak dyan, Badong Arateles, wag ka nang umiyak. Magngaw-ngaw ka na lang na magngaw-ngaw. Yung mga panahon na yung dalawa. Kwento ko siya mga kayo. Balitaan ko yan. Matindi. Wala para lang may masabi, para lang may kwento at mapaniwalang mga tao na hindi pa namulat sa katotohanan. Wala yun. Sanga na lang ang maniniwala sa mga ganong kwento. Hindi na tayo sinaunang panahon. Nasa bagong generasyon na tayo. Namulat ang mga tao. Yun ang masasabi ko. Ewan ko bakit marami pa rin nakulagan sa mali. Alam na nilang mali. Pinagtatanggol pa nila. Ma'am, tanong ko lang, what urge you para pumunta po dito bukod sa panawagan natin na si Digong ay o ang ICC ay papasukin na? Alam mo, pag may kasalanan ng tao, dapat harapin. Huwag natin itago. Kasi pag itago mo ang taong may kasalanan, gagawa pa yun ng mas malala pa. Kagaya ng ginagawa nila ngayon na talagang... Kagaya ng ginagawa nila ngayon. Thank you so much po. Pero ano na last po, ano naman ang panawagan nyo sa mga kababayan pa natin na mga hindi pa nagigising at patuloy po na naniniwala sa kanila na sa kanilang puon ba dahil nga sa mga vlogger nila talagang malalaki kagaya nila Ay, mga Halika. bang na lang naniniwala sa mga ganyan. Thank you. Shoutout po Sir Tony Ninubla, Ma'am Josephine Makatula, shoutout. Mami Peng, 2 araw lang naman ang lakad yan at Ilocanan ka na, nag-umpisa na mag-bolt in ang mga bida. Ayan mga kababayan, Rick Yergal, Sir Go Philippines, shoutout po yung mga DDS na mga ampalaya at mga iyakin. O sa mga DDS, mga ampalaya, mga iyakin dyan. O nandito kami, ito yung nilalangaw na sinasabi nyo ha. O, diba? So marami-rami na ito mga kababayan, wala pang alas 8. Yes, we are supporter PBN. Kulang pa yan. Kulang pa yan. Marami pa pong papunta na kasama namin para supportar ang aming Pangulo. Taga saan po kayo ma'am? Kami po ay taga-Taguig. Taga-Taguig. Welcome po kami. Anong pong group, pangalan ng grupo nila? Wala pa po. Imelda di Group. Imelda di Group. Imelda di Group. Thank you. So, yung mga kasama nyo, tansya nyo ilan po kayo dito? Sa kasama nyo lang ha? Ano po? We are 500. 500. Yes, So, wala pa po. Di pa dumating yung iba. Parating pa lang. pero yung tansya nyo sa mga kasama nyo, 500. Ayun. So, marami-rami ito mga kababayan kasi kanina sa IBP, 1,000. Si Mami Peng, ang sabi niya, mga 3,000 daw lahat ng dadalo. 500 din dito. So, tingnan natin kung gaano karami lahat mga kababayan ha. Pero for sure talaga itong mga to, maaga pa lang nagsipagdatingan na. Pero tanong ko po, what urge you para pumunta po dito mga kababayan? Para sumuporta kay BBM. Yes. Anong klaseng pagsuporta po na, di ba, panawagan natin dito ngayon, alam niyo po ba yung pinunta natin, panawagan natin na papasukin na ang ICC. Yes. Para mapapasok na po dito sa Pilipinas. Papasukin na po ang ICC sa Pilipinas. Ayun.
tayo kay BBM para maging okay ang ating bansa. Salamat po. Si nanay parang may gustong sabihin. Quiet lang siya. Nakakonect kayo sa TDK? Hindi. Dito ba sa TDK? Wala. Nakalive doon sa bahay nila. Mamaya pa yung pupunta.